Update sa investigasyon at looting incident sa isang nasunog na supermarket sa Quezon City ating pag-uusapan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Superintendent Arroyo, magandang tanghali po. Yes po, magandang tanghali, Ma'am Weng. At andyan din Sir Joshua po, no? Magandang tanghali po. Sir, una po sa lahat, natukoy na po ba kung ano ang naging sanhi ng sunog dito sa isang superstore na nasunog sa Fairview, Quezon City? Anong alarma po ang umabot o inabot ng sunog at saka gaano po ba kalaki yung sunog na ito? Okay po, yung patungkol sa nangyaring sunog ng January 28 na umabot sa ikalimang alarma, nagsimula ng mga 4:44 a.m. hanggang 10:48 a.m. So halos tumagal po ng 6 na oras ang firefighting operation. At kasalukuyan pa rin inaalam kung ano ang naging sanhi ng sunog. Yung ating fire and arson investigators ang nagsasagawa ng patuloy na investigasyon. At dahil nga inabot ng fifth alarm, dahil medyo may kalakihan po ang pasilidad, no, ng nangyaring sunog. Ito ay nasa more or less 10,000 square meters, including yung parking na nasa basement. So, ang nangyaring sunog doon ay may estimated damage of 500 million base sa standard operational procedure namin or yung aming operational manual. Pero maaari nga tumaas or bumaba pa ito kung magsusumiti na ng affidavit of damage or loss yung mula sa representative or management ng nasabing supermarket. So, ang isang naging or ilan sa mga challenges na nangyari doon dahil sa tindi ng init ay nagkaroon nga ng mga pagguho ng mga struktura, gayon din yung mga pader at mga salamin. Yung makapal na usok dahil sa mga toxic na chemical ng mga content, no, tulad ng mga grocery item, plastic, chemical. So nahirapan kaming makapasok at kailangan pang gumamit ng SCBA or self-contained na breathing apparatus. Mabilis din po ang pagkalat ng apoy at napunta ito sa mga malalaking bahagi or malaking bahagi ng bodega dahil yun nga, medyo combustible materials ang mga content. So, yun po, wala namang naulat na nasugatan maliban sa aming kasamahan na natamaan sa dibdib nung may mga sumasabog na mga content doon at yung kanyang kanang dibdib ay nasugatan nga. So, maliban doon, wala nang iba pang naulat na nasawi or nasugatan sa insidente. Okay. Sir, maaari po ba kami bigyan ng update kung nakausap na po ba ng BFP yung may-ari o yung management itong establishmento na to o yung mga empleyado na maaari makapagbigay ng impormasyon? Yes sir, kasama po yan sa ginagawang investigasyon ng investigators natin, fire and arson investigators. At para sa kaalaman din ng lahat, nangyari po yung sunog ng madaling araw. Ibig sabihin yung mga normal na empleyado ay halos wala po sa vicinity or sa area. Ang karamihan doon ay mga security personnel. So, yun po ay nakikipag-ugnayan ang ating investigation team sa mga security personnel at iba pang mga personnel doon na pwedeng tumulong sa ginagawang investigasyon. Pero maliban doon, ang investigasyon kasi ay talagang scientifico ang ating method sa pag-solve ng fire cause, no? Yung bahagi ng fire investigation. Kaya maliban sa mga kinukuha nating mga eyewitness, salaysay, maaring may mga video recording ng mga CCTV, ang ginagawa po ng ating mga investigador ay through scientific method nga, so kailangan pang mag-undergo ng mga laboratory testing, yung mga makukuhang debris doon, gayon din yung mga electrical wires and mga electrical appliance to undergo electrical analysis. So sa cause po or sanhi ng sunog ay hindi pa po natin matukoy, inaalam pa po.
So sir, may nakita po ba kayong paglabag sa mga safety and security protocols sa sunog dito sa nasabing establishmento? I believe kayo po ay regular na umiikot sa mga establishments para makita kung merong mga fire hazard sa area na yon. Kailan po ba ninyo huling na ikutan itong department store na ito, itong supermarket? Bahagi po yun sa inaalam na mga fire safety requirements, no? Pero yes po, tama po kayo, ma'am. Bahagi po ng aming ginagawang periodic inspection sa lahat po ng mga establishment bago sila makapag-operate, bago sila makakuha ng mayor's and business permit. Kailangan po nila yung fire safety inspection certificate mula sa aming tanggapan as a prerequisite para sa kanilang pag-operate, no? At bahagi rin doon yung pag-submit nila ng mga fire safety maintenance report ng kanilang pasilidad na yung mga fire protection equipment ay gumagana at operational. At gayon din yung mga kanilang mga manggagawa ay educated, trained pagdating sa any emergency, lalo na patungkol sa sunog. At regular po ang pagkandak ng drill, no? Dahil may kalakihan yung pasilidad that could accommodate 50 or more, so mercantile siya, so regularly dapat at least quarterly nga or semi-annual. So yan po ang tinitingnan ng mga investigators natin sa kasalukuyan maliban doon sa compliance nila. Sir, ito Asik, no? This is actually out of curiosity. Dahil dati kasi nagko-cover kami ng sunog, may it be residential or commercial. Now, tanong po, halimbawa po sa ganitong kaso, sakali mapatunayan na ito ay sinadya, kasi this is gonna be in general po. Kung sakali mapatunayan na sinadya ng management na sunugin yung establishmento para makakuha ng insurance, maliban sa matanggal yung eligibility nila sa insurance, pwede bang kasuhan din ito ng arson? Yes po, definitely sir, no? Kasi ito ay places of assembly, yung severity nito, ang social impact nito ay may kalakihan. So hindi lang siya simple arson, pwede siyang mapunta doon sa destructive arson kasi depende yan sa type of occupancy na involved at ang severity ng impact. So yes po, maliban doon sa hindi makaklaim ng insurance, madalas po, no, dahil nakasalalay ang pag-claim ng insurance sa report po na manggagaling sa BFP. No, tama po kayo sir, no, Sir Joshua, na sa mga sunog hindi lamang yan accidental, meron tayong mga arson cases din. No, sa katunayan, last year almost 300 or 200 ang nagkaroon ng arson cases nationwide. Sir, ano naman po yung naging papel ng BFP at iba pang otoridad sa pagharap sa insidente ng looting o pagnanakaw sa nangyari pagkatapos o habang nagaganap ang sunog? Siyempre, kahit saan namang may sunog, di ba? May pulis, may mga barangay tanod, at may mga tao dun sa paligid. Ano po bang nangyari dito? Yes, Ma'am Weng, no, tama. Dahil usual yan, standard operational SOP, no? Usually talaga pag dating sa sunog, ang mga security personnel natin, particular na ang PNP, ganun din yung mga barangay tanod, ay sila yung magsisecure sa perimeter or premises. At pagdating naman sa loob, ang ground commander talaga dyan, or nag-i-establish tayo or ina-observe natin yung incident command system. Kaya ang ground commander or incident commander ay from the BFP always, kasi mandato po ng BFP po yan. So, nasabi ko nga kanina na ang alarma ay umabot sa ika-5 alarma. So ang responding fire trucks doon ay halos sa 60 plus, no? So ang kalahati doon ay mula sa BFP at kalahati naman doon ay mula sa iba't ibang grupo. Andun yung mga volunteer, yung mga company fire brigade, ganun yung mga BFP auxiliary group, ganun din yung mga barangay and other LGU and NGO na mga fire trucks. So, dahil na-observe natin yung incident command na system, nag-check-in naman po lahat sa ating incident command post. Wala naman tayong naulat na looting coming from the outside. However, syempre, pagdating po sa loob, yung pinapahintulutan lang talaga doon sa loob, yung may mga suot na personal protective equipment para na rin sa proteksyon ng bawat responder or yung PPE kung tawagin.
So hindi na yun mapasok basta-basta ng mga walang PPE katulad ng mga security personnel natin ng kapulisan. So hanggang sa perimeter lang talaga sila. So yun po ang isa sa tinitingnan natin. Agaran kaming nagpakandak ng investigasyon dahil nga may natanggap kaming or may nakarating sa aming tanggapan yung video na kung saan mayroong may mga responders doon na may suot na PPE at pinagbubulsa yung or kung sabihin natin pinagbubulsa nila yung mga nilalaman ng nasabing nasusunog doon, particular na nga yung alak, no? So agaran tayong nagpa-conduct ng thorough, impartial and fact-finding investigation at yun nga, no? Ang napag-alaman natin ayon sa isinagawang investigasyon ng DFP-NCR at ito yung mga nakalap natin na impormasyon, no? During sa firefighting operation, may mga representative from the supermarket or said management ay namahagi ng mga food packs at other refreshment as their gesture of gratitude. At di umano from marketing office, isa sa mga representative doon ay nagsalita na ang goods na apektado sa sunog ay already useless. So maaring yun ang nag-trigger, nag-led to the circulating video of alleged looting. So ang fact-finding team ay binalikan nila kahapon ang nasabing supermarket para kunan ng pahayag yung patungkol sa nagsabi ng already useless na ang mga goods at para sa karagdagang detalye. Subalit wala siya doon at tanging mga duty guards at store manager lamang ang nasa area. Kaya minabuti na lang na makipag-ugnayan na lang sa management para imbitahan yung certain individual. So gayon din ang fact-finding team ay nakausap na rin mismo yung kumuha ng video. At yes po, ang kumuha ng video ay miyembro ng isang lehitimong fire and rescue volunteer group. At kusa niyang binahagi rin yung iba pang mga video sa investigation team. At dagdag pa nga niya, may narinig rin siya na mula sa isang DFP personnel na di umano nagsabi, kumuha na kayo ng para sa inyo. Kaya yun po ay iniimbestigahan natin. Samantala, may isang AKA or also known as Quattro ay humingi ng assistance from news agency at inamin ang kanyang ginawang kamalian. So according sa kanya, taus-puso siyang humingi ng kapatawaran, gayon din yung kanyang pagsisisi sa publiko, sa otoridad at sa supermarket, lalo na sa mga fire and rescue volunteer na nadamay at nadugnisan ang buong samahan ng mga firefighters at fire volunteer. Kasi po, yung suot po kasi nilang PPE ay wala kaming mga isyung ganong klase ng PPE from our agency. So, definitely, those wearing them are not DFP personnel. Kaya nagsagawa kami ng investigasyon agad. Pero ang sabi nga namin na sa investigasyon na ginagawa na yon, kung mapatunayan man na mayroong DFP personnel to have been involved, ay hindi namin kukonsintihin. No? And agency will institute the appropriate administrative action. So, according sa nag-confess ng kanyang pagkakamali, ay hindi siya bilong sa any volunteer group. Sila po yung nagmomotor lang na may suot na PPE at nakapasok doon sa sunog. Hindi sila affiliated sa anumang grupo, kundi tawagin na lang natin sila parang kolorum or mga Lost Brigade, di ba? So, yun po ang ginagawa pang patuloy na investigasyon ng ating fact-finding committee. Kasi sa mga sunog kasi ng ganyan, lalong halintulad ng recent sunog na umabot sa 6 na oras, sa tagal po ng firefighting operation, labas-pasok yung mga may PPE dyan. No? At hindi na natin masyado na scrutinize kung yung mga ibang nagsumusuot ng PPE dahil nga sa haba ng oras at sa dami ng rumisponde,
ay yun pala ay nasingitan tayo. Kasi usually yan, pag nakakita ng walang PPE, ay talagang hindi yan makakapasok sa premises. So although yung mga PNP natin, other security personnel ay nasa perimeter lang, so isa rin po yan sa aming nakita no, na kailangan namin i-revisit. Hindi lamang yung policy patungkol diyan sa standard operating procedure, lalo na yung revised implementing rules and regulation ng Fire Code of the Philippines patungkol dito sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan sa mga willing rescue and volunteer groups pagdating sa sunog. Kasi ang nakita natin na may mga lapses nga dyan ay yung proper marking and identity ng mga PPE ng mga other groups, no? Compared sa BFP ay talagang markado from head to foot, ay meron niyang BFP, pero tinitingnan rin namin kung saan namin pwedeng i-improve pa na may sariling pangalan talaga. Usually kasi sa helmet nakalagay, no? Pero yung BFP markings ay makikita yan usually sa likod at harap, no, ng mga firefighter responder natin. At isang nasisilip pa natin doon ay or ma-improve, no, sa sunod ay maliban doon sa proper markings ay kailangan po mag-assign na kami sa aming hanay nang nag-iikot naman ang talagang kanyang purpose ay to secure naman yung loob ng nangyayaring sunog kung may mga naka-PPE pa doon na hindi authorized, no? So yun po kasi ang entrance kasi nung nangyari na yung sunog, ang entrance kasi halos three sides na, no, sa lawak ng nangyaring sunog. So, yun po ang ginagawang patuloy na investigasyon po ng aming hanay. Yung patungkol naman doon sa aming mga isinasagawang investigasyon sa aming hanay, no, sa pamamagitan na rin ng mga karagdagan video na aming nakalap at inaalam kung talagang may kinalaman from any of the specifically yung Quezon City Fire District personnel. Kasi hindi naman sa tingin ko kung sakasakaling totoo man na nag-loot sila ng alak habang nasusunog. Delikado yon dahil flammable yung mga alak kung sumabog yun habang nasusunog. So ang nangyayari ngayon, parang dalawa yung kanilang iniimbestigahan, yung sunog at saka yung looting. Sana mas maunang imbestigahan ng mas malaliman yung sunog, yung sanhi, di ba? Anyway, maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.